Kabanata 221 hanggang 225. Sa paghahanap ng kanyang sarili ng daan palabas, ipinadala siya ni Alex Rockefeller kay Michelle Yao sa isang kalye, ilang blok ang layo mula sa Maple Villa. Ayaw niyang dalawin siya. Ito kung kailan niya gusto. Matapos ang nakaraang insidente kung saan iniligtas niya si Keith Yao mula sa nalalapit na kamatayan, naniwala siyang may gagawing malaking bagay si Keith para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Si Michelle daw ang susi sa Reg Along yon. Alex, sigaw ni Michelle pagkababa ng sasakyan. Oo, may maitutulong ako. Ang buhay ng aking lolo ay nakasalalay sa iyo ngayon. Dapat mo talaga siyang gamutin. Alam kong hindi talaga ako nagbigay sa iyo ng pinakamahusay na impression, sa simula, ngunit sinusubukan kong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa akin. Please. Ikinawit ni Michelle ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib habang siya ay sumisigaw sa sobrang galit. Nawalan ako ng mga magulang noong bata pa ako at hindi ko rin kayang mawala ang lolo ko. Nang makita kung gaano naluluha si Michelle, malumanay na tiniyak ni Alex, huwag kang mag-alala. I will try my best. Salamat, Alex. Well, sabihin mo, pwede ba kitang maging kaibigan? Tumango si Alex pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Magkaibigan na tayo, bibisita ulit ako kapag nakumpleto na ang life pill. Maghihintay ako sa bahay mo. Ayos lang, dapat kang pumunta. With that, umalis na siya. Sinuntok ni Michelle ang hangin sa sarap at tuwang-tuwa ang bibig. Ako ay karapat-dapat sa isang Oscars. Pagkatapos ay huminto siya sa himpapawid, na parang malalim ang iniisip, at bumulong sa sarili, magkaibigan ba talaga tayo? Nang makauwi si Michelle, pinasabi sa kanya ni Keith ang lahat tungkol kay Alex, gaya ng inaasahan ni Alex. Gusto pa niyang malaman ang tungkol sa palitan nina Alex at Wallace Yoke sa gate. Ito ay tumagal ng magandang 5 minuto. Si Keith ay nakaramdam ng labis na panghihinayang at nagkaroon ng pagnanasa na tumama sa pader gamit ang kanyang ulo. Nakatayo sa tabi niya si Colin Yao na nagsabing, hindi ka dapat sumama, Lolo. Sinabi nga ni Alex Rockefeller na maaari niyang pahabain ang iyong buhay ng isa pang 5 taon. Marahil ay may iba pang mga paraan upang palawigan ang iyong buhay. Patuloy na tinatapik ni Keith ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay. Para akong tanga. Ang pinakatanga sa mundo. Oh, paano ako magiging tanga? Kaking gulat nina Colin at Michelle nang makitang ganoon ang ugali ng kanilang lolo. Mabilis na idinagdag ni Michelle, Lolo, hindi mo dapat sisihin ang iyong sarili. Paanong hindi ko magagawa? Sagot ni Keith. Mas gugustuhin ko pang basagin ang ulo ko sa pader ngayon at mamatay kaysa mabuhay sa ibang araw. Sinong makakaalam na takot si Keith sa kamatayan? Sa palagay mo ba ay nanghihinayang ako dahil naputol ang buhay ko ng 5 taon? Siyempre hindi. Ako ay isang matandang lalaki, at ang 5 taon na iyon ay hindi mahalaga sa akin. Masama ang pakiramdam ko dahil nawalan lang tayo ng malaking pagkakataon. Bulalas ni Keith. Nataranta ang magkapatid. Ginoo, Rockefeller ay isang tao na may napakalawak na potensyal. Darating ang panahon na siya ang magiging usapan ng bayan, hindi ng mundo. Ang aming pamilya ay nasa isang magandang posisyon upang bumuo ng isang relasyon sa kanya, ngunit kailangan kong sirain ito para sa aking sarili. Ang minsan sa buhay na pagkakataong ito ay nawala na lang dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Hindi sumang-ayon si Colin sa damdamin ng kanyang lolo. Lolo, hindi mo ba iniisip na masyadong mataas ang tingin mo kay Alex? Ibig kong sabihin, oo, medyo disente siya sa martial arts at medyo may kadalubhasaan sa mga kasanayang medikal, ngunit maliban doon, ano pa? Napakaraming tao dyan na kaya at matatalo siya sa isang sparring match. Hindi ko iniisip na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay walang silbi. Saway ni Keith, foolish boy. Mag-isip ka para sa iyong sarili. Nakuha niya ang Dragon Thrust Punch mula kay Ana sa loob lamang ng ilang minuto. Pangkaraniwan ba iyon para sa isang kabataang tulad niya? Ang Dragon Thrust Punch ay ang itinatagong lihim ni Coleman at mas makapangyarihan kaysa sa sarili nating Slans Joda. Naunawaan ni G. Rockefeller ang kakanyahan nito at nakuha ito para sa kanyang sarili sa ilang palitan lamang. Maaaring nakaisip na siya ng pagpapabuti para sa The Slans Joda, ngunit pagkatapos ng araw na ito, ang lahat ay nasira. Hindi lang iyon, ang doktor ay isang taong may malawak na network.
Bakit sa tingin mo pinili ko si Wallace Yoke? Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang mga koneksyon. Pero, kung alam ko lang, pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya, kailangan nating bayaran si Mr. Rockefeller kahit na ano. Michelle, dapat kang bumubol ng mas maraming oras sa kanya at bumuo ng isang magandang kaugnayan. Ihahanda ko ang regalo sa lalong madaling panahon. Alas 5 ng gabi nang dumating si Alex na may dalang life pill, handa nang gamitin. Nasa pintuan si Michelle Yao para batiin si Alex Rockefeller. Ang bilis mo, napangiti si Alex. Ang mas mabilis, mas mabuti, tama ba? Ang life pill ay medyo madaling gawin kumpara sa chakra pill. Inabot siya ng mahigit kalahating oras para makumplito ang unang batch. Imbes na pumunta agad dito, nagtagal pa siya ng kaunti para mag-concoct ng isa pang batch ng bone strengthening pills. Ginamit ang isang tabletang pampalakas ng buto upang mapataas ang flexibility at lakas ng mga buto. Kasama ng force na isang napakalakas na mekanismo ng depensa, posibleng magkaroon siya ng mga buto na kasing lakas ng bakal at balat na kasing tibay ng goma. Tumilitaw na ang pagsuntok ng isang butas sa isang steel board sa pamamagitan lamang ng isang suntok ay posible pagkatapos ng lahat. Ginoo, Yaol, narito ang life pill, gaya ng ipinangako. Kumuha ng isa ngayon. Kailangan mong inumin ito. Isang beses sa isang araw, sa loob ng 3 araw na magkakasunod. Ginagaranti ako na hindi ka na magkakaroon ng mga problema sa puso sa susunod na 5 taon. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga Yaol, nilunok ni Keith Yaol ang tableta sa isang lago. Sa loob lamang ng kalahating oras, dahan-daang tumayo si Keith sa tulong ni Alex. Nagsimulang bumalik ang kulay sa kanyang mukha at nagsimula siyang sumigla, mas lumakas. Bumalik siya sa dati niyang pagkatao. Ang mga Yaol ay natuwa at lubos na namangha nang matuklasan ang bisa ng life pill. Napayuko ng malalim si Keith at naglabas ng isang dokumento na inihanda kanina, bago ibinigay kay Alex. Ito ay isang maliit na pasasalamat mula sa akin sa pagliligtas ng aking buhay. Kailangan mong tanggapin, please. Ano ito? Bakit hindi mo buksan? Kahit na siya ay may magaspang na ideya kung ano ito, ang nilalaman ng dokumento ay nagulat pa rin kay Alex. Tinatawag mo itong maliit na regalo. Tiningnan ito ni Alex ng may kakaibang ekspresyon bago ibinalik kay Keith. Ito ay isang dokumento na nagdedetalye ng walang kondisyong paglipat ng 50% ng mga ari-arian ng pamilya Yaol kay Alex. Kung pirmahan niya ito, kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Yaol ay agad na magiging kanya. Nang ilabas ni Keith ang dokumento, nagulat ang lahat ng naruroon sa site, kabilang si Colin. Pero mas namangha sila nang makitang tinanggihan ni Alex ang alok. Gaano kalakas ang kanyang paghahangad na tanggihan ang gayong kumikitang regalo. I don't have any financial issues at the moment, so I really thank you for this, pero hindi ko matanggap. Kung talagang nagpapasalamat ka, bakit hindi ka tumulong sa pagkuha ng ilang mga bagay para sa akin? Pagkatapos ay naglabas si Alex ng isang piraso ng papel at naglista ng ilang mga bagay, pangunahin ng mga halamang gamot na napakabihirang, na maaaring magamit upang ihanda ang kanyang mga table tasks. Ang mga mapagkukunan ng mundo ay kasalukuyang labis na pinagsasamantalahan, at ang mga pambihirang halamang ito ay napakahirap makuha. Ang halaga ng mga item na ito ay maaaring lumampas pa sa mga asset ni Keith na gusto niyang ibigay kay Alex. Bilang kapalit, binago ko ang The Swan's Joda. Dapat ay ligtas na magsanay ngayon. Isa pa, dahil babae ka, Michelle, gumawa ako ng ibang teknik lalo na para sa iyo. Ngunit tandaan, nang walang pahintulot ko, hindi mo ito maituturo sa iba. Natuwa ang pamilya Yaol nang marinig yon. Nagtatalon-talon si Michelle sa sarap at napahiyaw, "You're the best, Alex. Mahal na mahal kita." Pabigla-bigla niyang hinalikan si Alex sa mga labi nito, na ikinagulat ni Keith at ng iba pang mga Yaol. Sinamantala ni Alex ang kaguluhan at mabilis na umalis. Alas 6:30 ng gabi nang dumating siya sa tirahan ni Jack Trent para gamutin ang pagkabaog ng kanyang asawa. Pagpasok niya ay may nabunggo siyang hindi niya makikita. Parehong nagulat ang kabaligtaran nang makita siya doon. "Bakit ka nandito? Napakaliit talaga ng mundo noon." Ang ginang ay ang kanyang dating kasintahan, si Chloe Marionette. Maganda ang suot niya pero kitang-kita pa rin ang pasa sa gilid ng bibig niya, kahit gaano pa kabigat ang makeup niya. Walang alinlangan, siya ay binugbog.
Si Chloe ay inihatid palayo ng mga lalaki mula sa Thousand Miles Conglomerate bago ito, at ipinadala sa isang brothel sa ilalim ng utos ni Waltz Plot. Ang brothel naman ay may mga pamantayan din. Sa pag-inspection, nalaman nila na siya ay nahawaan ng syphilis. Pagkatapos ng magaspang na pambubugbog, ang ginawa lang nila ay itapon siya sa bahay aliwan. Kahit na siya ay ligtas, siya ay nagalit at sinisi ang lahat ng kanyang mga kasawian kay Alex Rockefeller. Kaya naman, ang matinding galit sa kanyang mga mata, tumatagos sa mata ni Alex. Ginoo, Rockefeller, kilala mo ba siya? Napatingin si Jack Trent kay Chloe at nagtatakang tumingin sa kanila. Tumango si Alex. Masasabi mo, pareho ba kayong magkamag-anak, Mr. Trent? Ay, hindi, anak siya ng empleyado ng asawa ko. Dumaan sila para bumisita. Ngayon, well, natutuwa akong nakilala nyo ang isa't isa. Napangiti si Jack. Hindi maganda, Mr. Trent. I don't want anything to do with him, malamig na sabi ni Chloe. Bahagyang natigilan si Jack sa sinabi nito, habang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Samantala, hindi pinansin ni Alex si Chloe at tumingin sa dalawang babaeng nakaupo sa couch. May isang medyo kaakit-akit na babae na mukhang medyo nasa edad na 30s, na asawa ni Jack, habang ang isa pang nakatatandang babae ay tila ina ni Chloe, dahil pareho silang magkahawig. Sa pagmamasid sa paraan ng kanilang pakikipag-usap sa isa't isa, napag-alaman ni Alex na narito sila ngayon upang mag-butter ng isang tao. Ginoo, Rockefeller, hayaan mong ipakilala kita sa aking asawa, si Lian Graves. Ang babaeng katabi niya ay si Tanya Marionette. Sinadya ni Jack na itago ang kanyang pagpapakilala kay Tanya matapos maramdaman na maaaring hindi eksakto sa pinakamahuhusay na termino sina Chloe at Alex. Darling, ito si Mr. Rockefeller o Dr. Rockefeller na sinabi ko sa iyo. Nakatayo na si Lian ng kapitan sila ni Alex. Siya ay binili na ni Jack tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bago ang kanilang pagkikita at mabilis na iniabot ang kanyang kamay. Salamat sa pagpunta mo, Mr. Rockefeller. Please, umupo ka na. Gusto mo ba ng tsaa? Ang pagkakamay ay tumagal ng hindi hihigit sa kalahating segundo. Makinis ang balat niya at malamig hawakan. Kaagad, nagkaroon ng inkling si Alex kung ano ang nangyayari kay Lian. Hindi kilala ni Tanya kung sino si Alex, ngunit nang makitang tinatrato siya ni Jack at Lian ng may malaking paggalang, nanatili siyang isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. Tahan na, alam mo ba kung sino talaga siya, Mr. at Mrs. Trent? Isa siyang manloloko at manloloko. Biglang sumugod si Chloe at sumigaw. Parehong nagdilim ang ekspresyon ni Jack at Lian. Si Alex ang kanilang iginagalang na panauhin, at kung naramdaman niyang nasaktan siya dahil sa mga kalokohan ni Chloe, mas magiging mahirap ang mga bagay. Si Chloe at ang kanyang ina, gayunpaman, ay tila hindi napagtanto ang katotohanan iyon. Kilala mo siya? Tanong ni Tanya. Naiinis sa boses ni Chloe, paanong hindi? Sumama siya sa akin sa kolehiyo at siya ang pinakawalang kakayahan, pinakamahinang tangana. Nakita ko, hindi mo ba alam ang tunay niyang pagkatao? Okay lang, hayaan mo akong sabihin sa iyo pagkatapos. Siya si Alex Rockefeller, at matagal na siyang kasal kay Dorothy Essex. Sa kasamaang palad, siya ay pinagbawalan na magkaroon ng anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa kanyang asawa at kinailangan pang pagsilbihan ang kanyang pamilya, lalo pa ang pagtrato na parang basura ng kanyang biyenan. Ang punto ay, paano ang taong ito ay nagtataglay ng anumang medikal na kadalubhasaan? Siya ay walang iba kundi isang manloloko. Kung doktor talaga siya, bakit nakahiga pa rin sa ospital ang kanyang ina na walang malay? Habang nagsasalita si Chloe Marionette, mas lalo siyang natuwa, habang si Tanya ay nakatingin lang kay Alex na naiinis na si Jack Trent, gayunpaman, ay nakiusap na mag-iba. Tumahimik ka, siya ay sumigaw. Masyadong engrossed sa sarili niyang retorika, nagpatuloy si Chloe, Mr. Trent, tigilan mo na ang panloloko niya. Kilala ko siya at siya ay walang iba kundi isang baluktot na lalaki na nabubuhay sa kanyang asawa. Ilang oras na lang bago siya makasama sa iba pa niyang angkan sa bilangguan. Smack! Sinampal ni Jack sa mukha si Chloe sa galit. Napatulala si Chloe. Bakit ako sinaktan, Mr. Trent? Siya ang dapat mong suntukin. Nanlaki ang mga mata ni Tanya sa gulat, dahil hindi niya maintindihan kung bakit sinampal ni Jack ang kanyang anak.
Gayunpaman, boss niya si Lian kaya pinilit niyang manahimik. Karapat-dapat kang tamaan. Di ba sabi ko sa'yo itikom mo yang bibig mo? Sino ka para bastyusin si Mr. Rockefeller? Ha? Lumuhad ka at humingi agad ng tawad sa kanya. Kung hindi, gagawin kong isang buhay na impyerno ang California para tirahan mo. Naiinis si Jack. Nataranta ang isang nanginginig na si Chloe at sinabi lang niya ang katotohanan na alam niya. Malumanay na sumingit, tinanong ni Tanya, Mr. Trent, may misunderstanding ba tayo dito? Walang misunderstanding. Kung hindi humingi ng tawad ang anak mo ngayon, hindi mo na kailangan pang pumasok sa trabaho, malamig na sabi ni Lian. Halos bumigay ang mga binti ni Tanya nang marinig iyon. Parehong walang silbi ang kanyang asawa at anak dahil siya ang nag-iisang breadwinner ng pamilya. Kung mawawalan siya ng trabahong ito, tapos na sila. Nang mapagtanto iyon, galit na sinampal ni Tanya ang kanyang anak at sinabing, lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon. Nanay, bakit mo rin ako sinaktan? Tumahimik ka habang binalikan niya ang dalawa pang sampal sa mukha ni Chloe. Malamig na tumingin si Alex. Si Chloe, sa kanya, ay ganap na walang kaugnayan kaya kahit anong gawin niya ay hindi makakaapekto sa kanya sa anumang paraan. I-save ang paghingi ng tawad. Hindi ako mahilig makipaglapit sa taong may syphilis. Ang baho nila, sabi ni Alex. Syphilis. Agad namang naging sentro ng atensyon si Chloe. Mabilis siyang sumigaw pabalik, hindi, mayroon kang syphilis. May syphilis ang buong pamilya mo. Nasa ilalim ka ng napakaraming uri ng antibiotics, ngunit wala sa mga ito ang nakatulong. Tama ba? Hindi lang iyon, nakakaramdam ka ng pangangati sa ibaba, kung saan ito dumudugo, may nana at ang balat ay bumubuo ng mga tag-like growths, na masakit sa tuwing gagamit ka ng banyo, tama ba ko? Ito ay isang lubhang-malubhang kaso ng syphilis, patuloy ni Alex. Ang ekspresyon ni Chloe ay nagbago ng husto habang siya ay sumigaw sa kahihiyan, paano mo nalaman? Agad niyang napagtanto na hindi niya sinasadyang nalantad ang sarili. Naging makamulto ang mukha ni Tanya habang nakatingin, hindi makapagsalita. Patuloy ni Alex, kung tama ako, ito ay isang mutated form ng syphilis. Hindi lang iyon, nahawa ka na rin ng ilan pang STD. Chloe Marionette, ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong katawan? Gamutin ka agad at itigil ang pagdadala ng pinsala sa iba. Paano pa mananatili sina Tanya at Chloe matapos silang mapahiya ni Alex? Nagmamadali silang umalis. Si Jack naman ay patuloy na humihingi ng tawad kay Alex. Kinawayan ni Alex ang kamay at tumingin kay Lian. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi, Madam, maaari mo bang itaas ang iyong kamiseta para tingnan ko ang iyong tiyan? Hindi napigilan ni Lian Graves na mapahiya sa kahilingan ni Alex Rockefeller, habang ang kanyang asawa, ang mukha ni Jack Trent, ay kumikibot sa kakulangan sa ginhawa. Bagamat napakahusay para sa isang doktor na suriin ang katawan ng pasyente, ang tanging dahilan ni Alex sa pagpunta ay partikular na upang gamutin ang kawalan ng katabaan ni Lian. Napansin ni Alex ang pagkabalisa ng mag-asawa, napagtanto ni Alex na siya ay medyo mapurol. Gusto ko lang suriing mabuti ang iyong tiyan. Dapat ko bang iwan kayong dalawa? Nag-aalangan na tanong ni Jack. Agad na pinandilata ni Lian ang asawa. Saan ka pupunta? Hindi ko nakikitang ganito ang ugali mo noong nakaswimsuit ako, na lalong naglantad sa katawan ko. Pagkatapos ay itinaas niya ang ilalim ng kanyang kamiseta, inilantad ang kanyang patag na tiyan. Tumingin ng malapitan si Alex at napagtantong may mali. Ginoo, Rockefeller, may nakita ka ba? Nang makita ang malalim na pagkunot ng noo ni Alex, hindi mapigilan ni Jack ang pagkabalisa. Hindi siya sinagot ni Alex bagkus ay inilapit niya ang mukha niya at sumangot. Ito ay isang medyo nakakahiyang gawa, at ang isang naguguluhan na si Lian ay tumingin sa kanyang asawa bilang pagbibitiw. Maging si Jack ay bahagyang nenas. Ano nga ba ang sinusubukang gawin ni Alex? Sa kabutihang palad, hindi nagtagal at pumayag si Alex. Alam ko kung ano ang nangyayari sa iyo, sabi niya. May sakit ba ako? Nag-aalalang tanong ni Lian. Teka lang, may ipapakita ako sa'yo. Inilabas ni Alex ang kanyang telepono at binuksan ang flashlight, na ikinagulat ni Jack at Lian. Itinutok niya ang kanyang chi sa kanyang mga daliri at bahagyang tinapik ang tiyan ni Lian. Ang mga kalamnan ng tiyan ni Lian ay nagkontrata bilang reaksyon, at biglang, maraming mga silweta ang mabilis na tumawid,
sa ilalim ng kanyang tiyan. Ano yun? Gulat na tanong ni Jack. Nag-aalalang iginalaw ni Lian ang kanyang mga kamay habang dinadama ang paggalaw ng mga anino sa kanyang katawan. May something ba sa katawan ko? Ano ito? Ano ito? Darling, Mr. Rockefeller. Ano sa lupa ang bagay na iyon? Tumagilid ang ulo ni Alex at tumingin kay Lian na may kakaibang ekspresyon. Madam, nakapunta na ba kayo sa Canyonland? O marahil, mayroon ba sa iyong mga malalapit na kaibigan mula sa rehiyon? Hindi, sa tingin ko ay hindi. Umiling si Lian. Ginoo, Rockefeller, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang kakilakilabot na bagay na iyon? This is really freaking me out, sabi ni Jack. Sumagot si Alex, parasites. Ang hindi niya binanggit ay ang parasite sa katawan ni Lian ay itinanim upang pigilan siya na mabuntis ng sinumang lalaki, maliban sa nagtanim nito. Noong sinaunang panahon, ang mga tribo sa Canyonland ay nagsagawa ng polygamia. Ang mga lalaking may sapat na kakayahan ay maaaring magpakasal ng maraming babae hanggat gusto nila. Nagdulot iyon ng isang alon ng napakalaking problema. Sa dinami-dami ng asawa at supling, paano malalaman kung sa kanya nga ba ang isang anak? Upang matiyak ang isang purong bloodline, ang parasito na ito ay binuo. At maaari lamang itong itanim sa isang babae ng isang lalaki. Kakaiba na si Lian ay maaaring maging biktima ng naturang parasite. Kabanata 226 hanggang 230. Tila hindi nagsisinungaling si Lian Grave nang sagutin niya ang tanong ni Alex Rockefeller. Maaari mo bang alisin ito, Mr. Rockefeller? Nag-aalalang tanong niya, tubos na nakakatakot para sa sinuman kapag nalaman nilang mayroon silang mga parasito sa kanilang katawan. Nag-isip sandali si Alex at sumagot, oo, pero hindi ngayon. Kailangan kong maghanda ng ilang bagay bago ko maalis ang mga ito. Sabi nga, huwag, inuulit ko, huwag mong ipaalam sa iba ang tungkol dito, okay? Hindi ko alam kung sino ang nagtanim ng parasito, ngunit kung ito ay isang taong malapit, ikaw ay nasa panganib. Gulat na napatingin sa kanya ang mag-asawa, na agad namang umalma ni Alex, don't worry. Mula sa hitsura ng parasito, sasabihin ko na ito ay nasa iyong tiyan sa loob ng 2 taon. Wala talagang pagkakaiba kung aalisin natin ito makalipas ang ilang araw. Mabilis na naisip niya ang isang batang babae na nasa kampo ni Michelle Yao, si Priscilla Paytas. Siya ay nagtataglay ng Coelius pulse at ang kanyang dugo ay ang bane ng mga parasito. Kailangan niya ang kanyang dugo na maaaring magamit sa paggawa ng panlunas. Maraming salamat, Mr. Rockefeller, malaki ang utang na loob namin sa iyo. Isang dismayadong si Lian ang sumigaw ng maluwag, habang nagmamadaling naglabas ng Reg Along inihanda kanina. Isa itong relo na Patek Philippe. Nakita na ni Alex ang eksaktong modelo noon at alam niyang mahigit $2 milyong ang presyo nito o katumbas ng isang BMW M8. Siya ay tumanggi ng husto ngunit walang epekto. Kung tutuusin, walang halaga sa kanya ngayon ang $2 milyong. Nilagay iyon ni Lian sa kanyang palso at ngumiti. Nakakamangha ka habang nakasuot ang relo. Naglakas loob akong magsabi ng higit pa kaysa sa aking asawa. Teka, iiwan mo ba ako, mahal? Pumalaklak si Jack. Aba, iyon ang balak kong gawin. Pang-aasar pabalik ni Lian na may kasamang nakakalokong ngisi. Biglang nagring ang phone ni Alex at galing kay Cheryl Coney. Naalala tuloy niya ang dati nilang tawag, dahilan para umiral ang Cold War nila ni Dorothy Essex. Bam-antong hininga siya at kinuha. Libre ka ba ngayon, Alex? Diretso sa puntong pinutol ni Cheryl. Ako, anong meron? Sagot niya. Nakita mo na ba ang balita ngayon? Mayroon kaming ilang mga batang babae na pasyente na may mga hindi pangkaraniwang kondisyon. Nakipag-usap ako sa ilang iba pang mga eksperto, ngunit hindi kami makabuo ng isang mahusay na conclusion. Pwede ka bang pumunta dito para tingnan? Nagulat si Alex. Paano ang lolo mo? Hindi ba siya makakatulong? Hindi, out of state visiting friends niya habang nagsasalita kami. Nakita ko. Sige, malapit na ako. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagpaalam si Alex kina Jack at Lian bago tumungo sa Premier Hospital. Sa kanyang pagpunta doon, mabilis niyang naabutan ang balita ng mga batang babaeng biktima. Hindi nagtagal, tumunog ang phone niya. Ang asawa niyang si Dorothy ang tumatawag. That was quick, am I out of the forest now? Isip niya habang sinasagot ang tawag.
Dorothy, galit ka pa rin ba? Hindi ako nagsinungaling sa iyo. I am so sorry kung nagkamali ako sa iyo, my darling. Mapapatawad mo ba ako? Well, bilang paghingi ng tawad, nag-book ako ng presidential suite sa Landisen Hotel ngayong gabi. Bakit hindi tayo magpalipas ng gabi doon? Huminto ang sasakyan nang ibinagsak ni Alex ang kanyang paa sa preno. Nagpalipas ng gabi sa isang presidential suite bilang paghingi ng tawad. Hindi ba't manipis na nakatalukbong imbitasyon iyon para maging intimate sila? 2 buwan pa bago ang kanilang unang anibersaryo ng kasal, ngunit hindi pa niya ito nagawa. Maaari siyang magpanggap na hindi nag-iistorbo, ngunit bilang isang lalaki, hanggang kailan niya maaaring panatilihin ang kanyang pagkilos? Mukhang maganda, sabik na sagot ni Alex. Dapat ba akong kumuha ng mga gamit natin? Bagay-bagay. Ano ang ating kailangan? Nauutol na tanong ni Dorothy Essex. Siyempre. Well, ilang proteksyon. O marahil, may, alam mo, kink na gusto mong subukan. Ako, kailangan ko nang umalis. Narito ang address, dali. Mahal kita. Ang puso ni Dorothy ay baliw na baliw habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, na hindi pa niya nasabi noon. Halos mapasigaw si Alex sa tuwa. Nais niyang makarating sa Landisen Hotel nang mabilis hanggat madadala siya ng kanyang sasakyan. Gayunpaman, nangako siya kay Cheryl Coney na mag-check-in sa mga pasyente. Darling, maghintay ka ba sandali? May mga bagay akong dapat asikasuhin sa bahay. Pupunta ako doon pinakahuling, sabihin, 9:30. Sige. Dahan-daang inilapag ni Dorothy ang kanyang telepono sa mesa at marahang hinawakan. Ang namumula niyang mukha, agad niyang sinimulan ang pag-iimpake para sa gabing pamamalagi sa hotel, tulad ng sensual lingerie na isusuot niya mamaya sa gabi. Dumating si Alex sa Premier Hospital makalipas ang 30 minuto. Si Cheryl ay tila medyo namutla at nauuto. Agad niyang dinala si Alex sa unit. 2 oras. Ang nakalipas, nakatanggap kami ng 3 pang pasyente na may katulad na kondisyon. Ang mga bagay ay hindi maganda para sa kanila. Ngayon lang, 2 sa mga pasyente ang biglang tumigil sa paghinga ng walang anumang babala. Sumunod si Alex sa kanyang likuran ng walang sinasabi. Isang malaking pulutong ang nagtipon sa harap ng unit, na may hawak na iba't ibang gadget at kagamitan sa kanilang mga kamay. Sila ay mga reporter at mamamahayag mula sa iba't ibang kumpanya ng media sa California. Ang pagkakalantad ng kasong ito ay nakakuha ng maraming atensyon at naging headline ng ilang mga ulat ng balita. Usap-usapan ito at pumutok sa buong social media, kung saan hinihiling ng mga tao ang agarang pag-aresto sa mga responsable. Sandali lang, Alex. Dapat kang magsuot ng maskara. Biglang huminto si Cheryl sa kanyang kinatatayuan at naglabas ng maskara. Inilagay niya ito para kay Alex at sinabing, may isang grupo ng mga reporter sa harap. Ang ilan sa kanila ay medyo makulimlim. Ayaw naming magkagulo sa kanilang pagtatanong. Gayun din, mayroon kaming ilang mga pamilya ng mga pasyente dito na medyo emotional. Sumunod ka na lang sa akin. Hinawakan niya ang kamay niya at naglakad pasulong. Mas masahol pa sa inaakala ni Alex. Agad silang sinugod ng mga reporter, nang hindi inaasahang tinanggal ng isang babae sa karamihan ang maskara ni Cheryl. Agad siyang nakilala. Hindi ba iyan ang apo ni James Coney, ang miracle doctor ng California? Dr. Coney, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyayari ngayon? Dr. Coney, nabalitaan namin na may 2 pasyenteng namatay kaninang hapon. Gaano kalala ang sakit? Nasa loob ang anak ko. Maaari ko ba siyang makita? Ang mga ito ay ilan sa mga mas makatwirang mga tanong sa mga nakakatakot. Dr. Coney, boyfriend mo ba ang lalaking ito? Doktor din ba siya? Kailan ang kasal ng 2? Napapaligiran ng napakaraming tao. Nahirapan si Cheryl Coney na mag-navigate palabas ng karamihan. Sumigaw siya ngunit walang epekto dahil sinubukan ng ilan na samantalahin ang kaguluhan para hawakan siya ng hindi nararapat. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Alex Rockefeller, agad na pinakawalan ang kanyang chi sa 3 metrong radius sa paligid ng kanyang katawan. Nudged by a strong, invisible force, the crowd was pushed aside as they cleared the way for Alex and Cheryl. Pagpasok sa opisina ni Cheryl, biglang naalala ni Alex na naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Sa takot na hindi niya makontak si Dorothy mamaya, hiniling niya kay Cheryl na i-charge ang kanyang telepono.
Ilang saglit pa, may biglang lumapit na nurse. Dr. Coney, nandito na. Ang mga eksperto, gusto ni Assistant Director Rashford na dumalo ka sa pulong. Darating doon. Ibinoling ni Cheryl ang tingin kay Alex. Bakit hindi ka rin sumama sa akin? Walang pagtutol si Alex. Bago sila umalis, sinuot ni Cheryl si Alex ng doctor's gown para magpanggap na katulong niya. May 100 tao ang naruroon sa conference room nang dumating sila. Abala sila sa pakikipag-usap sa isa't isa at hindi pinapansin si Alex. Kinuha niya ang note ni Cheryl at nagsimulang magbasa. Pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may tiyan ng beer. Isang malakas na ubo ang kanyang pinakawalan at nagsalita lamang nang makuha ang atensyon ng silid. Salubungin natin ang mga eksperto mula sa Michigan. At kaagad, nagsimula siyang pumalakpak. Nagulat si Alex. Bakit nagsimulang pumalakpak ang lalaki bago pa man makapasok ang kanyang mga bisita? Siya ang Assistant Director ng Premier Hospital, Dr. Marcus Rashford, bulong ni Cheryl. Pumasok ang 7 tao kasama ang isang matangkad at binata na naglalakad sa harapan. Nasa late 20s na siya, nakasuot ng black-rimmed glasses at nakasuot. Siya ay medyo kaakit-akit pati na rin at nagpapaalala sa marami sa isang tiyak na bituin sa Hollywood. Sumunod sina Alex at Cheryl sa karamihan, pumalakpak din ang kanilang mga kamay. Ang sabi, malalim pa rin sila sa talakayan tungkol sa mga pasyente at sa mahiwagang sakit nila. Nais ni Alex na makita ng personal ang mga pasyente upang gawin ang kanyang hatol. Lumapit sa kanila ang binata at nakangiting tumingin kay Cheryl. Clarence, ikaw pala. Medyo nagulat si Cheryl nang makita siya. Si Clarence Fall ay coursemate ni Cheryl sa medikal na paaralan, at tila sila ay nagbabahagi ng isang dissenting relasyon, batay sa kanyang reaksyon. Tiningnan siya ni Clarence gamit ang magiliw nitong titig at ngumiti. It's been a while, Cheryl. Mamaya na tayo hahabol. Ang pakikipag-ugnayan ay nakakuha ng maraming atensyon. Pagkatapos ay umakyat siya sa harap habang sinimulan ni Assistant Director Rashford na ipakilala ang expert team. Siyempre, siya ang nagugol ng pinakamaraming oras sa pagpapakilala kay Clarence. Tila, naghawak siya ng double doctorate mula sa isang prestihiyosong medikal na paaralan sa ibang bansa at isa ring mahalagang miyembro ng Medical Society. Kasama ang mga iyon, nakatanggap siya ng maraming mga parangal at ngayon ay pinuno ng departamento ng isang ospital sa Michigan. Anyway, high achiever siya sa hindi mabilang na mga parangal at parangal. Kaking gulat ng mga taong naruroon nang tumingin sila sa kanya nang may panibagong pakiramdam ng paggalang. Si Clarence ay tila mapagpakumbaba, ngunit tiningnan niya ang lahat ng may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nakatitig kay Cheryl, tahimik siyang nangako na gagawin niya ang lahat para maging nobya niya si Cheryl. Sa kanyang pagkadismaya, wala sa kanya ang atensyon ni Cheryl. Sa halip, abala siya sa pakikipag-usap sa isang lalaki. Bahagyang tinurot ang lalaki na may nahihiyang ekspresyon sa mukha, mukhang nag-e-enjoy siya sa pakikisalamuha. Umitim ang mga ekspresyon ni Clarence at bigla siyang nabigla. Cheryl, maaari ba naming malaman kung ano ang pinag-uusapan ninyo ng iyong kasamahan doon? Panahon na ngayon ng brainstorming kung paano ililigtas ang buhay ng mga pasyente, at wala na akong maisip na mas magandang paraan para simulan nito nang wala ka. Agad na tumingin ang lahat kina Cheryl Coney at Alex Rockefeller. Bilang isang doktor ng ospital at pinuno ng mga ward, alam nila kung sino si Cheryl. Samantalang ang lalaking nasa tabi niya, gayunpaman. Sa tingin ko hindi ko nakita ang doktor na ito dati, meron ka ba? Hindi, bago ba siya dito? Siyempre, sa pagiging apo ni James Coney ni Cheryl, hindi siya nag-alala na malantad ang pagkakakilanlan ni Alex. Gayunpaman, si Clarence Fall ay tumingin kay Alex na may masamang tingin. May alam ka yata, kaibigan. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano yon, at marahil ipakilala ang iyong sarili? Umiling si Alex. Hindi ko nakita ang mga pasyente, kaya wala akong komento. Dahil hindi mo pa sila nakikita, nagtataka ako kung bakit ka pinapayagang dumalo sa pulong. This is an emergency meeting and we don't want any distractions, ani Clarence na may halong pagtataka. Samantala, ang assistant director na si Rashford ay lumapit sa mukha ni Alex at tinitigan siya. Sino ka? Dito ka ba nagtatrabaho? Hindi, ayoko, sagot ni Alex. Teka, paano ka nakapasok dito? Ay, alam ko.
Sinusubukan mong makuha ang pagmamahal ni Dr. Coney, tama ba? Nakakatakot sa akin ang kapangahasan ng mga kabataan ngayon. Anyway, lumabas ka na. Lahat ng iba sa pulong ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mukha habang kumikibot ang sulok ng kanilang mga bibig. Namumula ang ekspresyon, agad na tumayo si Cheryl. Assistant Director Rashford, dinala ko siya para tulungan kami sa pagtalakay sa paggamot. Oh, nagulat si Marcus. Alam niya na si James ang lolo ni Cheryl at gusto niyang ipaalam ang buong issue. Gayunpaman, hindi ginawa ni Clarence. Nakita ko. Kung gayon dapat kang maging isang mahusay na doktor. Maaari ko bang malaman kung saan ka nagtitinda? Obviously, ang nature ng tanong niya ay out of malice. Ito ay isang epektibong taktika, gayunpaman, ang paglalagay kay Alex sa ilalim ng spotlight at pag-udyok sa mga tao na punahin siya. Habang sinusubukan ni Cheryl na gumawa ng dahilan, sinabi ni Alex, hindi ako nagtatrabaho sa isang ospital. Mas naisipan niyang magsinungaling. Ikaw ba ay isang medikal na mananaliksik kung gayon? Hindi ako. O marahil isang propesor, o kahit isang nangungunang mag-aaral sa medikal na paaralan. Hindi. Nag-aalala si Cheryl. Kinailan niya ang shirt ni Alex, sinenyasan siyang huminto sa pagsasalita at hayaan siyang humawak sa pakikipag-ugnayan. Gayunpaman, iyon ay nagpalalim lamang ng selos ni Clarence. Noon pa man ay gusto na niya si Cheryl at medyo matagal na siyang nakatutok sa kanya. Ang mga pagsisikap niya sa lahat ng ito ay para sa wakas ay maakit niya ang atensyon nito. Marahil ay susuklian niya ang kanyang damdamin kung nakita niya kung gaano siya naging matagumpay. Gayunpaman, mas gusto niyang bamulong sa tenga ng iba. My good sir, conman ka ba? Nawala ang ngiti sa mukha ni Clarence nang sumilay sa kanyang mga mata ang pagmamataas at labis na paghamak. Sa tingin mo milyonaryo ka sa pamamagitan lamang ng pagsusuot ng Patek Philippe sa iyong polso. Cheryl, napaka-inosente mo, mag-ingat kang hindi mahulog sa bitag niya. Tumingin ang karamihan sa polso ni Alex Rockefeller, at narito, ito ay talagang isang relo ng Patek Philippe. Gayunpaman, ang mga damit sa kanyang katawan ay mura, mas produce na paninda. Ang relo ay hindi tumugma sa kanyang hitsura. At pagkatapos, natauhan sila. Si Alex ay hindi isang doktor ngunit isang conman na nagawang linlangan si Cheryl gamit ang kanyang pekeng relo at pagkakakilanlan. Bilang ang pinakamagandang doktor. Sa ospital, sikat na sikat si Cheryl sa mga lalaking doktor. Wala pa akong nakitang manloloko na maaaring manloko sa pagpupulong ng ospital. Umalis ka, ayaw namin dito. Hindi ba tama, Dr. Coney, kailangan mong mag-ingat kung sino ang iyong kausap. You know what, wala kaming karapatang makialam sa personal life mo. Ngunit, nakakatakot na dinala mo ang mga non-medical personnel sa conference room. Ang isang doktor, na ang pagkakataong maging pinuno ng departamento ay winasak ni Cheryl, ay hindi napigil ang punahin. Tumingin si Alex sa kanyang wristwatch, hindi niya na maalaya na magiging pantirya pala ito ng panunuya. Ito ay tunay. Tumingin siya sa paligid at sinabi kay Cheryl, kalimutan mo na. Bakit hindi natin tingnan ang mga pasyente sa halip na mag-aksaya ng oras dito? Tumayo siya at naghanda para umalis. Sa katunayan, gusto niyang matapos ang buong kapakanan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, isang kapanapanabik na paglalakbay ang naghihintay sa kanya sa Dyson Hotel. Tingnan ang mga pasyente. Sus, tama ba ang narinig ko? Nagpatuloy si Clarence, Cheryl, saan mo nakilala ang kakaibang lalaking ito? Dapat panatilihin mo ang iyong distansya. Siya ay hindi manloloko, at ang relo ay tunay. Ang punto ay, siya ay isang napakahusay na medical na practitioner. Maging ang aking lolo ay nagbibigay galang sa kanya, na wala nang masabi ang karamihan. Tumawa si Clarence. Natupad, isang magaling na manloloko, sasabihin ko. Ang lahat dito ay isang profesional sa larangan ng medikal at maaaring matukoy ang pagiging tunay ng kanyang mga kasanayan sa isang sulyap. Masyado kang walang muwang, Cheryl, ang lakas ng loob mong gamitin ang pangalan ng lolo mo para sa manloloko na ito. Kung alam niya ang tungkol dito, magagalit siya sa iyo. Tapos na ko sayo. Tinapakan ni Cheryl ang kanyang mga paa at tinawag si Alex, let's go. Tumigil ka, ilang tao lang ang pwedeng mag-asikaso sa mga pasyente, at siguradong hindi siya isa sa kanila. Nagalit si Clarence nang makita silang magkahawak ng kamay.
Ang aming koponan ay tumatawag ng mga shot ngayon, at ipinagbabawal ko sa iyo na makita ang mga pasyente. Umalis ka sa paningin ko. Tinuro niya si Alex na nag-aalab ang galit sa mga mata. Bumukas ang mga pinto sa conference room nang pumasok si Lucifer North, na sinundan ng isang matandang lalaki at dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakatayo si Alex sa tapat ng mga pinto nang bumukas sila, nagulat nang makita kung sino ang dumating. Si Wallace York iyon. Pumasok si Lucifer at nagsimulang mag-anunsyo ng may pananabik, "Paki-welcome ang imperial na doktor ng Amerika, ang taong may mga kamay na bumuhay ng patay. Dr. Wallace York." Simula ngayon, siya na ang mangganguna sa response team. Lahat ng naruroon ay tumayo at nagpalakpakan ng buong makakaya. Ang reputasyon ni Wallace ay nagsalita para sa kanyang sarili at ang kanyang presensya ay parang isang panaginip sa ilan sa silid. May ngiti sa labi, magsasalita pa lang si Wallace nang mapansin niya si Alex. Nagningning ang mga mata niya nang tumakbo siya palapit sa kanya at sinabing, "Sir, fancy meeting you here. Isang ganap na karangalan na makatrabaho ka." Ang sumunod na katahimikan ay nakakadurog.